Minamahal, tayo po lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po ay darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating gawain sa pakikinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamalaban Jesus. Ito po ay dadalhin bilang co-preacher Bart Nuwang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, aming banal, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panalangin po ng aming minamahal at kinagalang mahal na Pastor Valdez Almeida, kami po ay lubos-labis na nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong banal na Espiritu, laging ibinubos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Maging sa mga naunang bahagi po, nang imbang gawain na lang isang pinagpalang lubos tinanggap dyan sa kalangitan, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Narito po kami sa pakikinig at pag-aaral po ng banal na salita. Ngunit bago ang lahat, kami muli nagsisisi. Ipon ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang pagsalansang sa iyong banal kalooban. Patawarin mo po kami, lalong yung abang lingkod, mahal na Panginoon. Dalangin po namin sa mga oras na ito. Buksan mo aming puso, ang aming espiritual na pangunawa upang aming maunawaan lubos ang iyong banal na ebanghelyo na kaligtasan, banal na mensahe sa araw na ito. Ikaw nga po maglagay ng mga salitang lalabas sa aking mga labi. Dahil sa ganang akin ako'y walang magagawa. Sa ilang ako maasa, basahan lang ako sa iyong harapan, mahal na Panginoon. At sa ulat dalangin ng aming mga pastor, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng uring gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of unbeliefs and doubts, cast out in the name of Jesus. In the mighty name of dearest Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Makupo po tayo, mga minamahal. Praise God. Bago po ako magpatuloy, nais ko muna pong ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng uri ng mga pagpapala, Diyos na sa kagana, sa kagandahang loob, punong-puno ng habag at awa sa ating lahat. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Praise God. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeida family. Binabati din natin ang magandang araw, ating mga live webcast viewers na kantabay all over the world. Maging sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred De Asis, ang po ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagbati sa lahat ng kapwa manggagawa, kapwa mangaral, beloved choir members, beloved instrumentalists, beloved elders of the church, beloved control, beloved webcast crew, beloved sisters information, sa lahat ng mga bisita at baguhan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po ay nagpapaabot din ng pagbati sa daughter po na ating beloved Minister Pauls, beloved Diana. God bless you so much po for coming. We are so blessed po na muli namin kayong kapiling sa banal na pananambahan ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po ng inyong maluwalhating pagdating, maging sa beloved in-laws po ng beloved Minister Pauls. A blessed good afternoon po. God bless you so much po. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Tunay na pinagpala tayo muli, mga minamahal, dahil kapiling po natin ang isa sa mga grandchildren ng ating pong beloved pastor. Tayo po'y mag-aral ng banal na salita natin, mahal na Panginoon Jesus. Praise God. Ating binigyan ng pamagat, mga minamahal. Bago po ako magpatuloy, I would like to acknowledge the presence of our beloved General Joaquin Bernabe. God bless you so much po. Pagpalain po kayo lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aralan sa hapong ito, the manifestation of the true church of God. The manifestation of the true church of God. Ano ba ibig sabihin ng manifestation, mga minamahal? Biblical meaning ng manifestation, mga minamahal, ibig sabihin, bringing the Word of God into evidence. Bringing the Word of God into reality. Everybody say amen. Yung salita daw ng Diyos, mga minamahal, nagiging totoo. Yung salita ng Diyos hindi na natiling nakasulat lamang sa Biblia, nangyayari sa totoong buhay. Yan ang ibig sabihin ng manifestation of the true church of the living God. Kindly, basahin po natin ang ating key verse. Matthew chapter 16 verse 18. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 16, ang talata po ay 18.
At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Praise the Lord. God bless you for the reading of the Holy Word. Mahal na Panginoon po magpapala ng kanyang banal na salita. Praise God. Alam niyo mga minamahal, sa dinami-dami po ng relihiyon dito sa mundo, there are about 4,200 religions in this world, mga minamahal. Pero hanggang sa mga oras na ito, ang dami pa rin taong malungkot, mga minamahal ko. Ang daming taong bigo, mga minamahal. Ang daming tao ang nagdurusa. Ang dami pa din ng mga marami ang katanungan sa kanilang mga puso at kaisipan, mga minamahal, na hindi masagot bagamat sila may mga inaanibang relihiyon o pananampalataya. Everybody say Amen. Dahil kung ang pagbabasihan natin, mga minamahal, ang Biblia, kung pagbabasihan natin kung paanong ipinakita ng mahal na Panginoon Hesus ang magiging halimbawa ng kanyang banal na iglesia dito sa lupa, mga minamahal. Di ba? Ating mahal na Panginoon, nagkatawang tao. Kung ano yung ginawa ng mahal na Panginoon nung siya nagkatawang tao dito sa lupa, kung ano yung mga ipinamalas ng ating mahal na Panginoon, yun ang magiging halimbawa o imahe ng kanyang magiging tunay na iglesia dito sa lupa. Everybody say Amen. Kaya, malayong malayo, mga minamahal, sa mga relihiyon dito sa mundo. Maging sa mga relihiyon na ating kinamulatan, hindi yan ang itinukoy ng Biblia na iglesia ng Diyos. Sabi ng keepers, Peter, upon this rock, I will build my church. Ano yung rock, mga minamahal, na tinutukoy dito ng mahal na Panginoon? Nasa batong ito, aking itatayo ang aking iglesia, ang sabi ng mahal na Panginoon. Hindi po literal to na bato, mga minamahal. Hindi to literal na gusali, mga minamahal ko. Dahil kung gusali lamang ang pagbabasihan, mga minamahal, napakadaming magaganda at malalaking gusali ng mga iba't ibang relihiyon. Everybody say Amen. Kung gusali lamang ang sinasabi ng mahal na Panginoon, Peter, upon this rock, I will build my church. Maraming nagagandahan ang kanilang mga church dyan. Marami ang babonggahan, mga minamahal. Sa iba't ibang pananampalataya, iba't ibang relihiyon, may kanya-kanya silang figura ng kanilang mga templo. Kaya lamang hindi bato na literal ang sinabi ng ating mahal na Panginoon dito. Ang tinukoy ng mahal na Panginoon dito ay spiritual po, mga minamahal. Everybody say Amen. Ang ibig sabihin ng iglesia ng Diyos na itatayo sa bato ay yung iglesia na mayroong purong pananampalataya. Mga minamahal, ang iglesia lamang na nakasunod sa buong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng bato. Everybody say, praise the Lord. Yung kaisa-isang iglesia na hindi kayang pabagsakin ng anumang pagsubok. Kaisa-isang iglesia nakakagawa ng mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kaya nga, sabi ng talata ng ating key verse, mga minamahal, ang sabi, miski ang pintuan ng Hades ay hindi makapananaig sa kanya. Even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin nun, yun daw, iglesia ng Diyos na kanyang itinarag sa bato, sabihin, strong foundation, matibay na pananampalataya. Yung iglesia daw ng Diyos, mga minamahal, hindi makapanaig ang pintuan ng impyerno o ng Hades. Pintuan ng kapahamakan, mga minamahal, hindi daw makakapanaig doon sa tunay na iglesia ng Diyos. Ano ba yung gates of hell? Merong literal na gates of hell, mga minamahal, na kung saan yung lugar ng ikalawang kamatayan na sinasabi ng Biblia, na doon lahat itapon ng mga makasalanan, hindi sumampalataya kay Jesucristo. Pero yung gates of hell dito sa lupa, mga minamahal, it is a spiritual warfare. Ang ibig sabihin naman ng gates of hell, yung mga bagay dito sa mundo na makapagdadala sa tao upang ibulid sa apoy ng impyerno. Ano-ano ba yon? Unang-una dyan yung kasalanan. Everybody say Amen. Kasalanan, gates of hell ang kasalanan. Mga minamahal,
Kapag nakakilala ka dito sa banal na ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, kahit ang kasalanan mo gabundok, patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao, kapag lumapit ka sa Diyos dito sa banal na ministeryo, ito sa tiyak na bagay, may kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Kaya nga hindi makapanaig. Sa tunay na banal na iglesia, hindi makapanaig ang kasalanan, mga minamahal. Ibig sabihin, lahat dito, tanggapin ang mahal na Panginoon. Kahit anong kasalanan mo, mapatawad dito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Ano pa yung sinasabing gates of hell na hindi mananaig sa Church of God, mga minamahal? Ang mga problema, ang mga pagsubok ng mga tao dito sa buong mundo, mga minamahal. Sandata kasi yan ni Satanas. Yung mga tao, mga minamahal, na hindi pa nakilala kay Kristo, dumaranas ng napakaraming pagsubok, problema, pagdurusa. Kaya ano yung nangyayari? Napipilitan ang tao kumapit sa patalim. Napipilitan ang tao na gumawa ng masama. At kapag sila'y nakagawa ng masama, mayroon ng hawakan si Satanas sa kanila upang sila'y ibulid sa apoy ng impyerno. Kaya yung mga problema, matinding kahirapan, matinding mga pagsubok dito sa lupa, gates of hell yan. Kapag nandito ka na, sa tunay na banal na gawain ng Diyos, nasumpungan mo ang buong katotohanan, kahit yung mabigat na problemang iyan, kahit yung matinding kahirapan na iyan, hindi yan mananaig dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito, tinuruan tayo na manampalataya. Kung ikaw ay nasa kahirapan, magtapat ka sa paglilingkod mo, ihahon ka ng Diyos sa kahirapan. Kung gabundok ang problema mo at kasing laki ng dagat ang problema mo at lumapit ka sa tunay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya hindi makapanaig yan. Sa totoong iglesia ng Diyos, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, hindi niya magtatagumpay dito sa tunay na iglesia ng Diyos. Dahil sinabi ng ating mahal na Panginoon, even the gates of hell shall not prevail against it. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa yung mga gates of hell na magdadala sa mga tao sa apoy ng impyerno? Mga minamahal, yung mga taong sa sanlibutan na may mga sakit at karamdaman na wala pa kay Kristo. Mga minamahal, pinaglalaroan lamang sila ni Satanas. Pinaglalaroan sila, mga minamahal. Noong araw, yung aking mga loved ones, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal, yung mga deboto, may mga karamdaman sila, punta sila sa simbahan ng ibang pananampalataya, maglalakad paluhod hanggang altar, may daladalang panyo, dahil may karamdaman sila, ipunas doon sa imahe, at ipahid sa kanilang muka. Lalo silang magkasakit, hindi nila alam. Alam niyo kung bakit? Yung mga imahe na yan, maalikabok yan, marumi yan, mga minamahal. Ipahid mo sa mukha mo, mga minamahal. Niloko tayo, nilinlang tayo, mga minamahal ko. Yung mga maling pananampalataya, maling paniniwala, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gates of hell yan, magdala sa tao at ibulit sa apoy ng impyerno. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nasumpungan mo ang buong katotohanan. Dito, hindi makapanaig ang lahat ng gawa ng kaawan. Everybody say amen. Yung may mga karamdaman, wala silang pag-asa. Mga minamahal, hintayin na lang silang mamatay. Yung mga may karamdaman na wala pa kay Kristo. Iba kasi yung Kristiyano, pag Kristiyano may karamdaman ka, mga minamahal, espiritual ang ibig sabihin yan. Dahil sabi ng Biblia, tayo mga naglilingkod sa Diyos, ang Diyos na ang nagmaniobra ng ating buhay. Bawat nangyayari sa atin ay espiritual na. Everybody say amen. Pero kapag sa sanlibutan, mga minamahal, may karamdaman ka, ang ibig sabihin niya, mga minamahal, hawak ni Satanas, bilanggo ka ni Satanas sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga, ang ginagawa ng mga anak ng Diyos, tayo ay nagkukrusada upang sila agawin sa kamay ni Satanas, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito, kapag nakakilala ka sa tunay na banal na gawain ng Diyos, yung karamdaman mo, pagalingin ng mahal na Panginoon. Dugtungan pa ang iyong buhay, mga minamahal. Napakaraming patotoo dito sa banal na gawain ito, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, paano mo malaman na ikaw ay nasa buong katotohanan at nasumpungan mo na ang matagal mong hinahanap dahil maraming tao ngayon ang naghahanap ng katotohanan.
Mga minamahal, bagamat ganoon ang kalagayan, ang hirap pa rin ilapit ng tao sa Diyos. Dahil pilit inaagaw ni Satanas. Ayaw ibigay ni Satanas. Mga minamahal, ang mga tao sa sanlibutan, sa mahal na Panginoon, kaya pilit inaagaw. Kaya mapalad, kapag ikaw ay sumampalataya sa salita ng Diyos, mapalad ka, naagaw ka na sa kamay ni Satanas, patungo ka na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dapat mga minamahal, nakabase yung iglesia ng Diyos, malaman mo kung totoo, nakabase sa mga ipinakita ng ating mahal na Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay, lumutas ng mga problema, naglinis ng mga ketungin, mga minamahal. Dapat ganoon ang iyong iglesyang inaaniban. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po, mga minamahal, ang ating second verse, 1 Corinthians chapter 4, verse 20. Dito po sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kabanatang 4, ang talata po ay 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Everybody say, amen. Alam niyo mga minamahal, kaya nga sabi naman ng Panginoon, Peter, upon this rock, I will build my church. Dahil yung bato na sinasabi doon, ang mahal na Panginoon mismo. Yung church na yon, ang mahal na Panginoon ay sumasa doon. Kasama ang mahal na Panginoon nung iglesyang tinutukoy ng mahal na Panginoon. Kaya sinabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. Yung bato na tinutukoy doon, mismo, yung purong pananampalataya natin, at ang bato na tinutukoy doon, yung ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya ang sabi ng talata, mga minamahal, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa mga salita, kundi sa kapangyarihan. Mga minamahal, di po ba? Marami din ang nagdadala ng salita ng Diyos. Marami ang nangangaral ng salita ng Diyos. Yung iba nag-Bible school pa. Yung iba nag-doctorate pa ng theology, mga minamahal. At kanilang sinasabi na sila daw ay nasa katotohanan din. Dahil minaster nila ang Bible, ang Biblia, mga minamahal, na kanilang ginagamit minsan sa maling pangangaral. Yung iba, mga minamahal, dahil sila ay nag-aral, ang ginagawa nila sa Biblia, ginagamit pang debate, which is ayaw yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sinasabi nila, sila daw yung nasa katotohanan. Alam niyo mga minamahal, madaling sabihin na ikaw ay nasa katotohanan. Kahit sino pwede magsabi na ikaw ay nasa katotohanan, mga minamahal. Pero mahirap itong patunayan. Everybody say amen. Dahil mga minamahal, kung galing lamang ng pananalita, o talino lamang ng tao, o sa tamis ng mga pangako, ang kanilang pinagbabasihan, isang tunay, mga minamahal, na sila po ay hindi sa katotohanan. Everybody say amen. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos, o ang tunay na iglesia ng Diyos, ay hindi sa mga magagaling na salita, bagkus sa kapangyarihan, mga minamahal. Lumalakip ang tanda, ang mga himala, mga minamahal. Signs and wonders and miracles ay lumalakip sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hindi puro salita. Hindi dahil magaling lamang magsalita, yun ang aral. Wala namang bunga, walang kapangyarihan, mga minamahal. Everybody say amen. Ano yung sinasabi dito na ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Yung kapangyarihan na sinasabi dito ng mahal na Panginoon, yung kapangyarihan magbago ng buhay ng tao. Isang dating masamang tao, isang dating salot ng lipunan, nang makarinig ng salita ng Diyos dito sa banal na ministeryong ito, nagbago ang buhay, mga minamahal. Everybody say amen. Dating marijuana addict, dating drug addict, mga minamahal, nang siya'y makakilala sa banal na Panginoon, sa banal na ministeryong ito, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung kapangyarihan na sinasabi ng Biblia. Bakla, tomboy, binago, ginawang tunay na babae, ginawang tunay na lalaki ng ating pinakamamahal na Panginoon. May gamot ba sa bakla? May gamot po ba sa tomboy? Wala, mga minamahal. Kahit saan ka pumunta,
Kahit anong ritual ang gawin mo, kahit tumalong ka sa pinakamataas na tuktok ng bundok, mag-dive ka sa dagat, hindi ka mababago. Kahit ilublob ka ng paulit-ulit sa loob ng drum, hindi ka mababago. Tangi ang banal na Espiritu ng Diyos ang magbabago sa iyo. Kapag tinanggap mo si Yesu Kristo, sa iyo kaloob ng banal na Espiritu Santo ng mahal na Panginoon at babaguhin ka, ikaw ay magiging bagong nilalang sa harapan ng mahal na Panginoon. Kasi yung bakla at tomboy, dito yan. Nilinlang ang tao, mga minamahal, nilinlang yung kanyang pag-iisip, nilinlang yung kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya, siya'y babae, bagamat siya'y nilikhang lalaki ng mahal na Panginoon. Masamang espiritu yan. Makapagpalaya lamang yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi, mga minamahal, ang karya ng Diyos ay hindi sa mga matatamis na salita, hindi sa kaalaman ng tao, mga minamahal, hindi sa magagaling na pangangaral, bagkus sa kapangyarihan, sa bunga ng banal na Espiritu, ng manifesto sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, may pruweba, may ebidensya. Everybody say amen. O magpatotoo tayong lahat dito, mga minamahal, bawat isa sa atin may patotoo. Baka kulang ang isang buwan, mga minamahal, kulang ang isang linggo, dahil tayo lahat nakaranas ng himala ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nakakilala sa Diyos dahil sa mga matatamis na pangangaral. Hindi, mga minamahal. Dahil sa mga himala na ipinamalas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating buhay. Everybody say praise the Lord. Ganyan talaga. Kapag nasa tunay kang iglesia ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kakalagan ka sa pagkakabihag kay Satanas. Kasi yung mga tao ngayon, bilanggo sa karamdaman, mga tao sa sanlibutan, bilanggo sa kahirapan, kahit anong pagsusumikap, ganoon pa rin ang buhay. Kung totoo ang mga pangako ng mga politiko, mga minamahal, wala sanang mga pulubi, wala sanang mga street children, mga minamahal. Dahil paulit-ulit lang ang kanilang buhay, hanggang sa dumating na lang yung huling hininga ng kanilang buhay, mga minamahal. Kaya nga, ano ang ginagawa natin? Nagkukrusada tayo at madala sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya nga hindi tayo nahihiya. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo nag-aalinlangan dahil ang daladala po natin ang buong katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga mga minamahal, yung itinatag ng mahal na Panginoon na iglesia, mga minamahal, yung babalikan ng Diyos dahil ang ating mahal na Panginoon Jesucristo ay magbabalik muli, hindi na bilang sakripisyo, hindi na muling ipako sa krus. Magbabalik ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Una, yung pagdagit ng mga banal. At yung mga banal na napaloob sa tunay na iglesia ng Diyos, sila yung babalikan ng mahal na Panginoon. Sino yung babalikan ng mahal na Panginoon na iglesia? Yung may mga tanda, may mga himala, may pagpapagaling na sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi ka na malinlang. Mga minamahal, kung naghahanap ka sa katotohanan, saliksikin mo ang Biblia. Ang ginawa ng mahal na Panginoon ng sinagkatawang tao, ay siya rin namang nagaganap ngayon sa banal na ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po, third verse, Isaiah 54:17. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 54, ang talata po ay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo po, kapag ikaw ay napaloob na sa tunay na iglesia ng Diyos, nasumpungan mo na yung buong katotohanan, mga minamahal. Dito sa lupa, ano ba pinagmamalaki ng mga bansa? Diba? Iba't ibang bansa, palakihan ng armed forces, paramihan ng jet fighter, paramihan ng mga bomb, paramihan ng mga army, mga minamahal. Yan ang ipinagmamalaki ng mga tao. Diyan sila nakasandig. Nandiyan ang kanilang pananampalataya. Subalit kapag nasa buong katotohanan ka na, lalakip sa iyo ang ipinangako ng Biblia. It will manifest in your life. Ang sabi ng Biblia, ang manifestation of truth, Church of the Living God, yung salita ng Diyos, hindi lamang siya mananatiling salita na nakasulat sa aklat, mangyayari siya sa buhay natin mismo. Everybody say amen.
Ano ang sabi ng talata? Walang almas na ginawa laban sa iyo ang pakikinabangan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Nangyari ba ito sa ating banal na gawain? Nangyari. Maraming beses na, mga minamahal, ating mga pastor. Habang nangangaral, gustong barilin ng mga NPA. Ano ang nangyari, mga minamahal? Hindi pa siya na-rebuke, nanigas na, hindi na nakalabit ang baril, mga minamahal. Mga kapatiran natin, mga minamahal, na sila'y nasa panahon ng kagipitan, tinutukan ng baril, yung iba pinaputukan mismo ng baril. Mga minamahal, hindi tinablan ng bala. Yung iba, hindi pumutok ang baril. Bakit? Nagmanifesto ang salita ng Diyos sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, Peter upon this rock, I will build my church. Everybody say, praise the Lord. Marinig ba natin yan, mga patotoong yan, mga minamahal? Sa ibang kongregasyon. Hindi tayo nanira. Mga minamahal, hindi tayo nanira, hindi tayo nagyabang. Sinasabi lamang natin ang katotohanan upang marami pa ang mamulat sa katotohanan. Dahil kung hindi natin sasabihin ang katotohanan, talino nilang malalaman ang katotohanan. Kaya tayo inutusan ng ating mahal na Panginoon ipangaral ang buong katotohanan. Gaya na ipinangaral ng ating mahal na pastor na walang takot ipinangaral ang buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Tayo mga minamahal, cover na lamang tayo ng prayer ng ating mahal na pastor. Dahil kung sa ganang atin, mga minamahal, kulang pa tayo, mga minamahal. Kung ang mahal na pastor, mga minamahal, ay laging nakaluhod, mga minamahal, nananalangin, cover tayo. Biski anong ating gawin, mga minamahal, sasamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit ordinary ka lang, huwag mo sabihin, hindi mo na kailangan maging preacher to preach the word of God, mga minamahal. Kahit basta marunong ka magsalita, marunong ka magbasa, marunong ka magpatotoo, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, yung mga rapist, hindi rin nagtagumpay sa mga anak ng Diyos, mga minamahal. Ito yung kagandahan, kapag nasumpungan mo ang katotohanan, yung mga ipinangako ng Diyos sa Biblia, mangyayari sa buhay mo, mga minamahal. Maraming patotoo dito. Mga kapatiran natin na sister, nasa panahon ng kapahamakan, gustong gawa ng masama, gustong i-rape ng mga masamang loob, sumigaw ng 3 beses, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang daming lumalabas sa balita, mga babae dinudukot, mga babae ginagahasa. Pero may mga pananampalataya yan. Meron din naman silang inaanibang relihiyon. Minsan sa araw ng linggo, sila din naman ay tumatawag sa Diyos. Sila din naman ay sumasamba sa kanilang mga Diyos na kilala. Pero asaan ang kanilang Diyos ng panahon ng agipitan? Everybody say amen. Kaya tayo mga tunay na anak ng Diyos, tayo mga tunay na iglesia ng Diyos, araw-araw kasama mo ang protection, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang kaibahan na nasumpungan mo ang buong katotohanan. Everybody say amen. Kompleto dito. Lahat ng kailangan natin sa ating buhay, lahat ng kailangan natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, dito natin matatagpuan sa banal na ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil hindi po ito itinatag ng tao. Ang natatag nito mismo, ang mahal na Panginoon, may ginamit siyang mga tao na kanyang nilangisan, na tumangis araw at gabi sa babang panahon, lumuhod, nag-ayuno, para lamang pagtagumpayin ang mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil tunay na may kumandili sa atin sa panalangin. Maraming mga nangangaral dyan, mga minamahal ng Ebanghelyo ng Diyos. Hanggang doon lang, yung iba tumatanggap pa ng bayad. Yung iba hindi pa mag-preach kapag maliit ang bayad. Mga minamahal, may mga ganyan. Sad to say, but truth. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Yung iba ginawang negosyo ang salita ng Diyos. Sila hindi tunay na mga mangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating gayahin, ang tunay na halimbawa ng mga ngaral ng Diyos, ang ating minamahal, ginagana na pastor, mga minamahal, sa panahon ng agipitan, sa panahon ng mahirap, matinding pagsubok, ipinangaral ang salita ng Diyos. Wala siyang ibinawas, walang idinagdag. Kaya ngayon ang bunga, ikaw at ako, matagumpay ng mga Kristiyano. Kaya nga tumagal na tayo dito ng dekada. May mga 30 years na rito. Meron ng almost 40 years, may 20 years, may 10 years, may 15 years. Kasi kung hindi totoo ang ipinangaral ng tao ng Diyos, wala tayo dito. Kung ang pinangaral ng propeta ng Diyos ay magagaling na salita lamang, sasandig lamang tayo sa salita ng tao at sa kalaman ng tao. Subalit hindi. Ang ipinangaral dito sa banal na iglesyang ito, ang katotohanan na isinasabi ng ating mahal na Panginoon na yung gusto na marinig ng tao sa sanlibutan na gusto ng mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, ibang mga ngaral,
Ayaw nila magsalita ng mabibigat na salita. Ayaw nila masaktan yung kanilang mga miyembro. Ayaw nila masaktan yung mga tao makapakinig ng kanilang pangaral. Baka tumalikod. Baka lumayo. Hindi totoong church yan. Hindi yan totoong church ng Diyos. Kapag ganyan ang inaniban mong pananampalataya relihiyon, ganyan ang pangangaral niya, umalis ka dyan, tadaling ka dyan sa impyerno. Ang tunay na pangangaral ng Diyos, it will provoke you into righteousness. It will lead you to repentance, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya nga dito, mga minamahal, nung una, mataas ang ating ego, mataas ang ating pride, pero nang nalaman mo na ganito pala ang kalooban ng Diyos, ikaw mismo, you humble yourself to God at pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa ating last verse, mga minamahal. Acts chapter 1, verse 8. Second to the last verse, sorry. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, talata po ay 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-ulihang hangganan ng lupa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nasumpungan mo ang katotohanan, ano yung isang ebidensya na you are in the true church of the living God? Sa iyo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga dito sa aming banal na gawain, mga minamahal, hindi tayo umuuwi na tuyo ang ating mga mata. Hindi tayo umuuwi dito na hindi namula ang ating mga mata, na hindi tumulo ang ating sipon, na hindi tumulo ang ating pawis sa pagsamba. Dahil nariyan palagi ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung ibang pananambahan, 2 hours. Yung ibang pananambahan, 1 hour. Paano ka makapagpalugod sa Diyos? Baka kahit pantal, hindi gumaling sa panalangin, mga minamahal. Kulang, mga minamahal. Hindi naabot ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya nga dito itinuro natin, mga pastor, ang mahabang pagpupuri at pananalangin dahil yun ang sikreto ng isang matagumpay na Kristiyano, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Naalala ko ang patotoo natin, beloved General Bernabe, mga minamahal. Ang sabi niya, bakit ganito dito? Pagpasok niya pa lang, nadarama na niya ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi natin itaas ang isang tao. Bigyan lamang natin ng halimbawa. Hindi po marating ni beloved General ang posisyon na general kung ang kanyang pag-iisip ay basic or ordinary. Ibig sabihin, mga minamahal, marami siyang alam patungkol sa mga bagay-bagay. Mga minamahal, hindi siya makarating ng isang general. Pero nung siya'y pumasok sa Jesus Miracle Crusade, during crusade, naniwala siya agad, hindi niya pa nakita, natama niya pa lang na ang banal na Espiritu ng Diyos ang kanyang naramdaman, mga minamahal. Everybody say amen. Ibig sabihin, sa isang taong matalino, may alam, hindi siya nagduda na ang kanyang nasumpungan, ang matagal niyang hinahanap, ang buong katotohanan, ang banal na maggawain, ang banal na iglesia na magdala sa kanya sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi, the manifestation of the Holy Spirit, mga minamahal, ay isa sa atin. Tayong mga naniwala sa salita ng Diyos, tayong mga sumampalataya, mga minamahal, ibig sabihin, magbubunga yung banal na Espiritu sa ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Kapag narito ka na sa buong katotohanan, nasumpungan mo na yung tunay na iglesia ng Diyos, magbubunga sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Ito yung isa sa pinakamahalaga, mga minamahal, para sa aming mga baguhan. Ito yung isa sa pinakamahalagang ebidensya na dapat nating malaman na nasumpungan mo yung tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon dahil pinanananahan ng banal na presensya ng Diyos. Patunay na tayo hindi sumasamba sa hangin, na patunay na tayo hindi nananalangin sa wala, patunay na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing bumababa ang banal na presensya ng Diyos, patunayang nalulugod ang Diyos sa ating ginagawang pagsamba. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kapag nasa buong katotohanan ka na, the Holy Spirit will lead you to the truth. Tuturuan tayo ng mahal na Panginoon na malaman yung kanyang banal na kalooban. Kasi nung hindi ka pa nakakilala sa Diyos, hindi mo alam
Kung ano yung banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, kapag narito ka na at sumaiyo na ang banal na Espiritu ng Diyos, yan ang magtuturo sa iyo na mamuhay na may kabanalan. Yan ang magtuturo sa iyo ng paglilingkod na gusto ng ating mahal na Panginoon. Yan ang magtuturo sa iyo na ilayo ka sa lahat ng uri ng kasalanan. Kung dati-rati, hindi mo pa nakilala si Kristo, mahina ka sa tukso, subalit lang nakakilala ka na sa mahal na Panginoon, may Espiritu ka na ng Diyos, hindi ka na kaya ng tuksohin ng kaaway ng Diyos, hindi ka na mapagtagumpayan. Everybody say praise the Lord. Kaya nga maraming broken family. Di ba? Mahal? Maraming tao sa salibutan, nagduro sa mga bata. Bakit? Yung mga magulang, hiwalay. Anong cost? Natukso si Mrs., natukso si Mr. Bakit? Wala ang banal na Espiritu sa kanila. Meron din naman silang inaanibang reliyon. Meron din silang tinatawagang Diyos. Pero bakit ganoon ang nangyari sa kanilang buhay? Bakit? Dahil wala sila sa katotohanan. Tayo ang nasa katotohanan. Kaya ikaw at ako mapalad, nakasumpong ng buong katotohanan. Kaya nga, mapalad tayo, payapa ang ating buhay, masaya ang ating pamilya, masayang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Minsan may pagsubok, may problema, subalit normal lang yan. Ang importante, nasumpungan mo na ang buong katotohanan, mga minamahal. Ang hirap, ilan yung mga nadala natin sa paanan ng Diyos? Marami. Pero ilan yung mga nanumbalik? Ilan yung mga tumugon? Hindi lahat, mga minamahal. Ganoon kahirap. Kaya mapalad yung mga tumugon, hindi kayo nagkamali ng inyong desisyon. Dahil yan na yung matagal na solusyon sa inyong mga problema. Ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga dito, mga drug addict, drug pusher, binago ng Diyos. Bakit sila nagbago rito? Dahil ba sa magaling na pangangaral? Hindi. Dahil sumakan nila na ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, binago sila ng Diyos totally. Narinig yung patotoo kanina? Beloved Brother Leo Akire, sa halagang 1,000, papatay ng tao. Dating serial killer, dating NPA. Mga minamahal, mabago ba yan? Yung ganyang klase ng tao, mabago ba yan ng relihiyon? Hindi. Ang Diyos lang ang nakapagpabago sa kanya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi lang isang NPA. Marami pong NPA dito na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, nasumpungan mo ang buong katotohanan. Kaya nga, walang pag-alilangan, walang duda, ang banal na gawain ito ang magdadala sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga, kapag nagpatuloy ka maglingkod dito, maranasan mo lahat ng ipinangako ng Diyos sa Biblia. Katugunan sa mga panalangin mo, kagalingan ng mga karamdaman mo, protection sa iyo 24 oras sa bawat araw, kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, lahat yan magmamanifesto sa ating mga buhay, mga minamahal. Everybody say amen. Palakpakan natin mahal Panginoon. Last verse, mga minamahal. Luke chapter 10 verse 20. Maganda po ang mga awit at mga manunugtog. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talatay 20. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Diba? Nung nakakilala ka sa buong katotohanan, pinagalingan karamdaman mo na wala nang kagalingan noon. May taling na ang iyong buhay. Tinalingan ng doktor, dinugtungan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, dito yung mga problema mo kasi laki ng dagat, dinutas ng Diyos. Dito dati kang nasa lusak ng kahirapan, walang-wala, inaapi ka dati, ngayon pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi naman Panginoon, huwag mong ikagalak yan. Miski nagsilayas ang mga masasamang espiritu, huwag mo daw ikagalak. Ano yung ikagalak natin? Ating mga pangalan nakasulat doon sa langit, sa aklat ng buhay, magmamana ng buhay na walang hanggan. Everybody say amen. Yun yung mga minamahal. Napakapalad, mga minamahal. Napakapalad na tayo po ay nakasumpong. Dito, walang duda, walang pag-alinlangan. Kaya nga kung minsan may mga pagsubok, may mga problema, magpapatuloy tayo, mga minamahal. Hindi tayo matitisod. Hindi tayo manghihina, mga minamahal. Bagamat noon pa natin naririnig ng Panginoon ay magbabalik na
babalik na siya. Children's Choir pa lang ako. Narinig ko na ang mga pangangaral, magbabalik na ang mahal na Panginoon. How much more pa ngayon, mga minamahal, na harap-harapan, nakikita na natin ang lahat ng sinabi ng Biblia ay nagaganap na. Kaya magpapatuloy tayo, mga minamahal. Lalo pa tayong magpapakainit. Sabi ng Biblia, sa huling panahon yung mga banal, lalong magpapakabanal. Yung mga makasalanan, lalong magpapakasama, mga minamahal. Kaya tayo, mga minamahal, lalo tayo magpapamakatuwid sa harapan ng Diyos. Gagawa tayo ng gagawa sa mga na kalooban ng Diyos. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, natanggap mo ng libre, ibahagi mo ng libre. Magpatotoo ka sa mga kaibigan mo. Magpatotoo ka sa mga kamag-anak mo. Mga minamahal, magpatotoo ka. At para malaman nila na ikaw ay nakasumpong sa buong katotohanan at sila din naman ay madala mo sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating sa iyo ang dakilang kahabagan ng Diyos, ibahagi mo sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon habang tayo umaawit. Sa ating mahal na Panginoon, narito ang aking beloved co-preacher, Brother Albert, sa altar call. Praise God. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, sa napagdadami sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. The manifestation of the true church of the living God, mga minamahal. Sa ating naganap, mga minamahal, tunay pinangaral ng propeta ng Diyos. Hindi tayo nagkamali ng pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon habang umahawit ang ating mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sinong patong tinutukoy sa Biblia? Walang iba kundi si Kristo, mga minamahal. Ang sinusumampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Ang sinusumampalataya sa Kanya, hindi kayang daigin ng mga nasa impyerno, sapagat ikaw ay matagumpay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nakibalik ka, dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha, at ako'y nahihirapan. Inibitahan po natin sa unahan kung meron po tayo mga minamahal, mga baguhan, mga bisita. Ngayon pa lamang po nakasalong, pinagmana po kayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa Espiritong kalagaya, ito ko, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ang aking nagabi, ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasama sa pangalan mo. Ako'y sa balian, Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan, dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, Patuloy tayo magsisi, mga minamahal. ako'y naluluha. Itaas po natin ang ating mga kamay sa mahal na Panginoon. Bilang pagpapakumbaba sa Diyos nating buhay. Hallelujah. Nahihirapan, manid ang puso ko, bulag ang mga mata
mo mga pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Nang nakita ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Nang nakita ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Nang nakita ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang Panginoon, ako'y Panginoon, ako'y tulungan mo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoon. Marapat na tayo po'y magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay, pinangaral sa atin ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Through signs, wonders, mighty deeds and miracles, mga minamahal, na ating naranasan sa iglesyang ito, mga minamahal. Hindi tayo nabigo ng paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sino tayo para hindi magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon? 24 oras, proteksyon, tulog ka man o sigising, naglalakbay ka man, andyan ang kapamakan, subalit ikaw na tunay na iglesia ng Diyos, may pagtatagumpay na gagawin ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! At habang tayo nagsisisi, mga minamahal, habang tayo may patuloy na ipag-ugnayan sa Panginoon, bigyan po natin ang pagkakataon na makatanggap sa worship ito ang ating mga minamahal, ang mga baguhan na bisita.
Sinabi ng Balakasulatan, isang kaluluwa lang ang lumapit sa ating mahal na Panginoon. May kagalakan sa kalangitan. Natutuwa ang Diyos. Maging lahat na nasa langit, natutuwa, mga minamahal. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. 3 bilang tao, tayo po'y magsasagawa. At ang ika-4 mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una po ay pananampalataya. Saan tayo dapat manampalataya o maniwala? Walang iba kundi sa mabuting balita. Ano po ang mabuting balita? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating Ama sa langit, nagkatawang tao sa lupa, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ng kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ay nagsilbing paraan upang mahugasan ang ating mga kasalanan. Kinakailangan bilang tao, paniwalaan mo yan. Sampalatayanan mo yan na parito ang Diyos dahil iniibig ka niya. Dumating sa oras ito ang dakilang kahabagan ng Diyos para tayo ay iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay Espiritu. Dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pangalawa ay pagsisi maka Diyos. Ibig sabihin, paglayo sa buhay makasalanan. Lahat ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos patungkol sa kasalanan ay kinakailangan lumayo ang tao. Magsisi, ibig sabihin, ibigay mo na ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pangatlo, mga minamahal, ay ang bautismo sa tubig, mga minamahal. Bilang ating kinamulatan, lahat tayo ay namulat na kinakailangan ng tao po ay binyagan. Mga minamahal, ang pagbibinyag ay wala po sa Biblia at ang binyag, mga minamahal, pagproklama lang ng ating pangalan. Ang ano po ang bautismo dapat natin sa gawa? Ang sabi ng Biblia sa Book of Acts chapter 2 verse 38, repent every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan ang tunay na bautismo, kinakailangan tanggapin mo si Kristo, mga minamahal. Ikaw kinakailangan malibing, pag-aon mo, bago nilalang ka na, at ang tubig ay sumisimbolo sa dugo ng ating malapay. Pag ikaw ay nabautismohan, maugasa ka sa iyong kasalanan, at ikaw ay tagapagbana na ng pangako ng ating pinakamamahal noon, lalangit at buhay na walang hanggan. Very urgent po ang ating kaligtasan. Hindi pinangako ang kaligtasan sa araw na bukas para ipagpabukas pa. Ngayon mismo na napakinggan mo ang Ebanghelyo, ngayon ang araw ng pagtanggap sa ating kaligtasan. Ika-4 ay ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng unang talata na ating pag-aralan, Peter upon the rock, ang batong ito, walang iba kundi si Kristo, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nais mong maging mananagumpay sa iyong problema, karamdaman, sa lahat ng gawa ng kaaway, kinakailangan tanggapin mo si Kristo. Sa pagkasabi ng Biblia, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ibig sabihin, pag wala sa iyo si Kristo, talunan ka ng dyablo. Subalit pag nasa iyo si Kristo, walang dyablo magtatagumpay laban sa iyo, sapagkat ang batong ay nasa iyo, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, paintulutan niyo pong pakitaasin niyo pong dalawang kamay, ipikitan niyo pong mga mata at sambitin ang panalangin na pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa oras ito. Ako po ay sumasampalataya sa iyo na ikaw bilang Diyos Ama sa langit na di nakikita ay nagkatawang tao sa lupa, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. At ang iyong banal na dugo ay nagsilbing paraan upang ako ay mapatawad at mahugasan sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, ako po ay isang tao makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan at ikaw na po ang maghari sa akin mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po ang Kristiyano sa puso, salita, gawa at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin niyo po, Amen.
Kami po manalangin para po sa inyo po, dakilang mapagpala po namin Ama Diyos, na makabisala pinakamamahal na Panginoon, through the first leading prayers of our dearly beloved, Honorable Evangelist Pastor Wildisad Almeda, narito po mala Panginoon, sa kaluluwa na tumanggap sa sumor sa ito. Patawarin mo siya at kahabagan. Bigyan mo siya ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Isulat po kanyang pangalan sa aklat ng buhay. 10 na kanyang mga mahal sa buhay. Lutasin mo po mga problema, paglabak karamdaman, gawin mo siyang Kristiyano sa puso, sa litago at katotohanan, na siya po'y magpatuloy sa paglilingkod hanggang simuli pagbabalik sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. John 1:12, mga minasabi ng Biblia, ang sinumang sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon ay pinagkalubad na ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat masakit mang sabihin, lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos. Subalit ngayon, sumor sa ito, pagtanggap nyo sa mala Panginoon, may karapatan na kayo sapagkat kayo ay anak na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, answered prayer. Manalangin po tayo sa bawat oras ito, magkaroon po tayo ng masiling mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po na tayo manalangin at magsisi. Opo, dakilang mapagpala po namin, Ama Diyos, sa lahat, pinakamamahal na pagiging sa lahat. Kayo po nagpapasalamat sa napakagandang misahe na amin napakinggan sa oras ito. Mala Panginoon, salamat sa aming pumilat Peres ni Lord na nangaral para sa aming kaligtasan. Mala Panginoon, patawarin mo kami kabagahan sa pa kami nasumpungan na isip na gawa ng sambi. Pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali, patawad po. Ay patuloy po yung sinasamig sa lahat. Aming minamahal, ginagala, mala Pastor Wildisad Almeda, ang patuloy pong kalakasan, kalusugan, complete recovery, mabang, mahabang buhay, sa muling pagbabalik niya sa rapture upang marami pang mabaka pa ng panalangin ng mga kaluluwa na naghanap ng katotohanan, mala Panginoon. Magilat mga beloved children, patuloy ng pagtagumpay, pagpalain panghawakan lahat mga beloved co-workers, lahat mga kapatiran, mala pagpalain mo po, lutasin mga problema, paglama karamdaman, may mga pagpapaling hinintay, pagpalain mo ang bawat isa sa paunadala mala Pastor Wildisad Almeda. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, asthma, TB, diabetes, pagka-paralyze, pagkalumpokan ng kamay sa ating ulo, at isipin natin ang man of God, our dearly beloved Pastor Wildisad Almeda, ang nagpatong ng kanyang kamay sa atin upang tayo po ipanalangin, lay hands sa ating mga problema at karamdaman. Puri ng ating malapayong after natin mga palayas sa mga karamdaman, dalawang kamay itataas pagpapalayas sa mga problema. Tayo po mga minay magpalayas na sapagkat tayo pinakapagsisi na. Opo, dakila ba pagpala po namin Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa unat panalangin ng aming minamahal ginagalang mala Pastor Wildisad Almeda, kami nagkakaisa, aming sinasaway, itinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demonyong problema, kahirapan, karamdaman, lahat ng mga gawa ng kaaway, paliligalig ng kaaway, hala sa paglilingkod ng may kainitan, kasout, in the name of Jesus, demons kill all sicknesses and diseases, infirmities kasout, problem resolved, vices begun. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal, at tayo pong lahat ay sabay-sabay pong tatalon kasabay ng pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag pong pabiro sapagkat ang kaaway hindi natin nakikita. Pag seryoso ka, yan ay lalayas. Subalit kapag may pagbibiro, kung isa lang ang problema mo, madodoble pa yan, may karamdaman pa, hindi lalayas. Kaya kinakailangan seryoso para tayo pagpalain ng ating malapayang sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin po natin, thank you so much. There is Jesus. We love you so much. There is Jesus. We love you so much. There is Jesus. We love you so much. There is Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po'y patuloy na